Oras po natin, 10 minuto na, makalipas ay kasyam ng umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino, DZRH Executive Session. Good morning. Magandang Sabado po ng umaga mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa executive session ng DZRH. Ako po si Ed Javier. Siyempre kasama po natin ngayong umagang ito si Inspector General Dodo Dulay at si Paulo Capino. Good morning mga kapatid. Good morning. Good morning, Pilipinas. Nako. Siyempre binabati po natin yung ating mga kasama na hanggang ngayon ay hindi pa nagpapakita. Baka naman meron pang humabol dun sa ating mga kabarkada dito sa executive session. Tapos na ba 3 Kings? Tapos na. Tapos na nung Lunes. Oo. Diba? Wala na. So, aalalahanin natin yung mga nakalimot sa atin. Nung Pasko. Oo. Brother, akin na nga yung listahan ng mga nakalimot sa atin ng Pasko. Ha? Alam mo, dito sa atin sa executive session, natatandaan natin yung hindi nakakalimot sa atin eh. Pero mas natatandaan natin yung nakalimot sa atin. Oo. Basta ang hindi nakalimot sa atin, ito nga nagpapadala ng mga balita dito sa atin. Binabati natin, Congressman Ador Pleito. Oo. Sapagkat nakita ko yung sample nung balota. Oh, Wala pala, unopposed pala. At kaya sigurado nang magbabalik. Oo nga. Di ba? Si Congressman Ador Pleito ng Ador. lalawigan ng Bulacan. Ang Congratulations. pinakabatang congressman ng Bulacan. Pinakabata sa itsura. Pero sa experience. Oo. Ako'y napakadami na experience ni Congressman Ador. Tsaka napakagaling. Napakagaling. Mapalad po ang lalawigan ng Bulacan na magkaroon ng representante sa Kongreso. Diba, sa katauhan ni Congressman Ador Pleito. Kong, Oo nga. Happy New Year sa'yo ha. Weekly nakikinig sa atin si Kong Ador. Oo, pagka nasaltik ni Atty. Dodo, hindi ko naiibigtad sinasaltik yan. Kaibigan natin yan, kaibigan natin yan. Hindi mo ba Mati mo naman si Kong Hindi Ador. na kailangan batiin si Kong Ador sapagkat nakikita Alam ko na yan niya. sa hearing. Lagi na sa hearing yan. Tsaka Ano yan, unopposed. nagtatrabaho yan si Kong Ador. Unopposed. So, papito-pito lang to si Kong Ador. Iboto lang niya sarili niya, di nanalo na siya. Ganun ba yun? Isa Wala lang. bang 50 One vote plus lang ba? 1 One vote rule lang. dito? Wala. Pero hindi ibig sabihin na ano na lang siya, papetik-petik na lang. Kasi kahit ano po si Kong Ador, kailangan pa rin siyang umikot Magtrabaho. at magparamdam. At saka Kailangan magparamdam si Kong Ador. Alam mo, pagka mahirap lang, pag ganyang walang kalaban, wala aling nagko-contribute. Ganon. Di ba? Yan nasabi sa akin ng mga kaibigan nating batikan na sa politika na pangit yung walang kalaban. Bakit Di wala magko-contribute sa'yo. Pag may kalaban kami, magko-contribute. Pero may kaba kapag may kalaban. Pero kay Kong Ador, hindi na kailangan mo yung mag-contribute. Oo. Kaya na ni Kong Ador. Punuin ng kung ano man ang pangangailangan ng ating mga kababayan dyan. Nako, punong-puno to si Kong Ador. Diba? Punong-puno. Kumbaga sa... Ganon ba? Siksik, liglig, umaapaw pa. Oy, Kong, Kong! Hindi, dahil yan doon sa mga programa na ipinatutupad niyan, di ba? At saka meron pang additional naman na programa na naman na yan ay manggagaling naman yan sa kay Kong Ador. Yun yung ipamimigay niya sa 6 district. Ano ba coverage sa 6 district? Yan yung mga Anggat, ano? Anggat yung yata mga- yan, no? Anggat. Mga Santa Maria yata yan. Hindi. Di ba? O, Santa Maria kasama. Yung mga Hindi, upland yan. hindi, Kasama. hindi. Kasama Santa Sa 6th Maria. district? Oo. Yun nga ang baluarte ni Kong Ador, Santa Maria eh. Oo. Kaya Kong Ador ikaw na bahala sa amin dito. Aba. Para, Oo nga. Nako. unopposed eh. Ano post? Alam mo, para sa isang congressman o isang politiko na lumaban unopposed, ibig sabihin yan, it is a validation of his service doon sa kanyang distrito. Kasi kung pangit ng naging panunungkulan ni Kong Ador doon sa distrito niya, siguradong may lalaban. Pero pagka ganyan na walang lumaban, ibig sabihin,
Dalawang bagay. Una, nagserbisyo na magaling si Kong Ador doon sa distrito. Oo. Pangalawa, mukha sigurong nakita nila na formidable, mahirap talunin. Kaya wag na lang Oo, lumaban, gastos pa. Oo. Medyo mabihirapan sila kay Kong Ador. Ito si General. General, kumusta ba ang sitwasyon ng Philippine National Police? Ayos naman, ano? At naging mapayapa yung nakaraang holiday season, ano, Yuletide season, sapagkat hindi naman walang mga malalaking insidente. At yun naman talaga yung hinahabol natin sa PNP na maging mapayapa yung ating Kapaskuhan, ano? At Kailan ba ang retirement ni Chief PNP? retirement ni Chief, I think February ba? February yata. February. Sino ba ang matunog na lalaban dyan? Wala, hindi ko masasabi. Siyempre, Ganun ba? yan malapit na pala. Yan naman hindi natin alam kung ma-extend, hindi natin alam kung may kapapalit. Ang atin yan, iiwan na natin yan sa ating Pangulo dahil yan, yung mga ganyan, desisyon yan ng Pangulo. At siyempre, nandyan din, siyempre, yung rekomendasyon ni SILG Secretary John Vic Remulla. Ba, nakita ko Kasama dyan. matikas si SILG eh. Ha? Sec? Sec, good morning. Good morning. Oo. Mukhang talagang kondisyon dahil malaki ang Ang dami. Ang, gagawin dito sa daming- halalan 2025. Hindi lang yun. Yung DILG itself, ang laki na departamento. Sobrang dami. Talagang ang bigat din ng hinahawakan doon sapagkat hindi lang LGU, andyan ang BJMP, nag-command conference nga eh. Saka New Year's call kay SILG. Lahat ng ahensya ng under DILG nandun, ang dami. So Puno. talagang puno at saka ang bibigat, 'di ba? Andiyan ang PNP, nandiyan ang 'di ba? Andiyan ang BJMP, Bureau of Fire. BFP, puro mabibigat eh. Ano? BFP pala. Under BFP yung under DILG. dyan, oo. So, yung pa lang sa tatlo na yun, medyo, iba pa yung LGUs, ano? Lahat ng LGUs. So, talagang, masipag naman si Secretary John Vic at talagang umiikot naman at tinitingnan naman lahat. Kaya medyo, sobrang dami. Balita ko lang, kayo mga taga-DILG at yung mga attached agencies pag kayo attend ng meeting at si Gov. John Vic ang magpe-preside. Ako, mag-iingat-ingat kayo. Balita ko, nagagalit pagka late eh. Hindi pinasasara daw ang pinto eh. Di ba? Pagka late yung pag late ka, hindi ka na pwede makapasok. Ay, tama naman yun. Oh. Tsaka baka nakakalimutan nila si SILG galing sa Cavite, malaking probinsya. At pag governor ka, syempre you have to keep track of time. Hindi, tsaka respeto yun eh. Di ba? Pagka pinatawag ka na alas 8, di ba? Dapat before 8, nandun ka. Diba? Hindi pwedeng dadating ka alas 8 Gs, alas 8:15. Yeah? Meron din akong balita dyan na nagte-text daw nung nagko-command conference. Yun lang. Official na mataas ng PNP. May pinalabas daw ni Sec. John Vic eh. Diba? Dahil hindi po ka po pwede. Siyempre nga naman, merong nagsasalita dun sa harap, ikaw text ng text. Talaga namang hindi naman tama yun. Diba? At saka si Sec. John Vic, pag meeting mo, alas 9, 8:45 nandun na yan. Maaga, hindi nalilate si Sec. John Parang si SOJ din yan eh. Talagang maaga magkapatid din. eh. Oo. Ayaw Tatrabaho sa din mga si late SOJ. no. Ayaw din ng nalilate no. Oo, at medyo lang si Sec Boying, meron lang sore throat. Kaya medyo Si Sen JV. si Sen JB Meron din sore. sore. May sore sa kanya. Si JB ha. Hindi lang namin alam Ito kung si Master Rider natin kasi Master Rider ha. Meron ka na naman na dyan. Idol ko talaga si Sen JV. Marupok ka. Marupok ka si Bakit? JB. Ba't marupok? Ha? Ba't marupok? Hindi kasi yung nagigibin siya sa desire niya magbutot. At saka marami siyang kasama. At saka gusto niya talaga sumakay. Talagang yan ang gusto talaga niya. Nakikilala niya yung maraming At tao. saka sinasamantala din lang ni Sen JB yung Alin yung pasakay? Ito yung pagkakataon sapagkat sa Lunes yata, may pasok na ulit yung Senado. Balik sila sa 13 eh. At Ganun ba? marami-raming mangyayari sa Eksakto Lunes. yung araw ng pagbubukas ng Kongreso, yung ano ba yan? Yung peace rally. Peace rally. INC Rally. ng Iglesia ni Cristo. Okay naman. Hindi ko lang alam kung Pasay kasi nagdeklara yata yung Pasay at Maynila na walang pasok eh. Oo. Baka wala rin pasok yung Senado kasi nasa Pasay yun eh. di ba? Wala din. Wala rin. Pero Martes, talagang pasok na sila. Hindi, ang tanong dito, magbubukas ba talaga sila? Kasi opening ng session ng 13, 13. mabubuksan ba? Hindi, ang palagi session, ko, diba? Baka gusto- ceremonial lang siguro, baka magbukas. Ano?
Pero yung business of the day, baka hindi mo Baka sa Martes umpisahan o na. matapos. Oo. Ano ba Kasi- pawang mangyayari dyan sa itong kwan na to? Well, kausap ko yung mga staff ko sa opisina, tsaka sa opisina, sa bahay. Saan to? Sa bahay, yung mga household help na miyembro ng kapatiran. Talagang pinatawag sila para sumama at hindi sila makakapagtrabaho sa... At ito liliwanagin lang natin Monday. na hindi po ito pro or anti kung kanino man kayo kampe do sa mga nakaupo sa gobyerno. Ito po ay parang peace rally na ipinapatawag na neutral. Pero hindi ako naniniwala sa neutral. Basta ako at least yun naniniwala. Hindi, pero ano to, malinaw yun na hindi ho ito isang rally kontra sa gobyerno. At yan ay patutunayan naman siguro sa Lunes yan sapagkat ito ay unity, call for unity naman ito. Di ba? Ang sabi nga nila, ito nga yung nakusap natin, ang sabi nga nila, unahin ang bayan. Yun. Huwag ang bangayan. Yun ang, Tama naman yun yun. ang, nila, yun ang sinisigaw, Unahin ang bayan, huwag ang bangayan. Yun lang. Pero karapatan naman... alam mo, tama. karapatan tama, naman ng Pilipino yan na wala namang magpakita masama doon. ng Basta ba't, demonstrasyon. kung magtitipon-tipon, di ba? Mananalangin para sa kapayapaan, para sa bayan. Di okay, wala akong nakikitang masama doon. di ba? Yung iba lang kasi nilalagyan ng kulay. Ayun. Huwag na lagyan ng kulay yan sapagkat... Meron naman talaga eh. ikaw kasi malisyoso ka. Huwag na natin na gawin. Pero Ikaw malisyoso okay lang ka. yun. Pero hindi Kasi- hindi ka naniniwalang neutral, ha? Hindi. Oh, Diyos anong ko. tingin mo ron? Meron talagang Meron. gustong meron. ipahiwatig. Pero karapatan naman ng bawat Pilipino Oh, tama. na lumabas kung meron silang May ikinatutuwa. pahiwatig ba, Pao? May pahiwatig? Sige, Ikinatutuwa sige. o may Ano ang ipinapahiwatig, ino-object to? Pao? Sige nga, Ha? ikaw. Ito, galing ho kay Pao Capino to. Ano pinapahiwatig? Hindi, siyempre, nagpapakita ng force yan. Oo, ano? Na kami, Nagpapaalala united kami. lang. Nagpapaalala. Oo, papaalala. Baka naman nakakalimutan nyo na kami. Pero iba ang pagpapaalala sa paninindak, ha? So, Oo. iba yon. Iba yun. So So, ito, titingnan ang papaalala natin. to, hindi to paninindak. Siguro nasa gitna. Oh, nasa gitna. Yung paninindak, ang pinagsisimulan niyan, paalala. Oo. Ayun. Pero karapatan ng bawat Pilipino. So, Yun. ginagarantiya naman yan ng konstitusyon. Yun. Pero wag na nating Pero hindi ka naniniwala. na neutral? walang pahiwa. Magkakamot muna ako ng mga 100 beses bago maniwala na neutral itong mga Basta yan Ito ang pananaw ni Paulo Capino. Hindi, real talk Yan. ba? Real Tama talk lang. naman, Real tama. talk lang. Basta, Pero okay lang yan kasi karapatan naman yan. basta ang importante ho, magtipon-tipon ng mapayapa. Di ba? Kung merong konting tampo, wala namang masama na medyo i-voice out mo ng kaunti. Oo. Di ba? Kasi nga, Ganun talaga. nasa ano naman yan, nasa ating batas, nasa ating Yung constitution. bang text line natin, nandiyan ba, Pao? Andito, Ibigay andito. mo nga kay Oo. Paring Ed para maka-join yung ating mga kasama rito sa Bigay mo nga sa akin na uusap maibigay ko natin kay at Kong Ador. Ito yung ating text line, 0915-698-0955. Pakiulit po, dahan-dahan lang. Panga 5 sorry. kilometers per hour lang. Sige. 0915-698-0955. Ulit, 0915-698-0955. Saka ang sa text line, Facebook. Facebook. Meron tayong executive session DZRH at pwede kayong mag-comment live sa DZRH News sa Facebook tsaka sa Oo nga. YouTube. DCRH. Yun. Oo. Okay, yan. Ang dami Oo. na naming ibinigay sa inyo pero tayo po'y bumabati. Diba doon sa nakakasalubong ko kanina, papasok ako dito, nakita ko sa dating senador, Gringo Unasan. Oy, Senator Sen. Gringo. Sen. Good morning. Kamusta? At sana, alam niyo mga kababayan, kung meron ho akong i-endorso, diba, na senador na sana po ay matulungan ninyo, isa po si Senator Gringo Unasan. May experience na, mahaba na po ang karanasan, diba? At talagang itinaya ho ang buhay para sa bayan. Kaya kung meron ho kayong gustong tulungan, 12 naman po yan, pakisingit po nyo, Senator Gringo Unasan. Oo. At nakasalubong ko din, siyempre, bukod kay Senator Gringo, binabati din naman natin, napakasipag. Diba kung meron tayong iboboto, diba, na isa sa masipag na miyembro ng gabinete,
yung ating kasama dito sa DZRH, Secretary Cesar Chavez. Alam mo, napakaswerte Nako. ng Marcos administration na may magaling na communicator. Magaling talaga. Si Sec Cesar, idol Matagal ko na- yan. Sec, congratulations ha. Oo, Si idol Cesar at sobrang Sa ninerespeto ko larangan yan. ng ano yan, ng Hindi, tsaka mabait. Mabait, governance, matagal na. marunong, mahusay, at isa low-key. Diba? Kasi yung iba, maging asik lang sa gobyerno. Kala mo, merong mansana sa kilikili kung lumakad eh. Yan. Di ba? Maging asik, maging yusek, naging suplado. Diba? Secretary Cesar, member ng cabinet. Di ba? Isa sa pinakamalapit sa Pangulo. Nakita mo, very low-key. Yan ang ideal na nagsisilbi sa pamahalaan. Magaling yan. Oo. Magaling. Bukod sa, Sec Cesar. alam pa yung trabaho. Oo. Ha? Batiin lang natin si Sir Lito de Dios. Perel de Dios. Oh. Ang gat ng Dosagay Santa Maria daw ang Akala ko. distrito ni Kong Ador. Ayun. Kala ko yung ayun. Lito Verhelde just noon. Hindi, yan din yun. Ay, yan din yun? MMDA? Taga Bulacan din ba yun? Hindi ko alam. Diba? Oh, Bulacan, taga Bulacan si Comlito, taga Bulacan din. Nakikinig okay, sa atin. okay. Sa siyempre, yung kanyang may bahay si Karen, Ma'am Karen. Morning, sir. Oh, Morning, ma'am. Morning. At Morning, saka ano ma'am. ha, makikiramay lang tayo kay ano ha, makikiramay tayo kay Yusek DB Sabillano. Oo. Dahil dahil Sa pamilya. asawa niya, si pamilya Ma'am niya, Dina. sa pamilya Ma'am ni Dina. Yusek DB, dating congressman, Dating governor. Dating dating Governor. Oo, Ngayon ay undersecretary ng Department of Agriculture. Oo, talagang Biglaan ba? Ano ba to? Biglaan or? parang ako dinig ko, hindi ko alam pero parang biglaan. Biglaan, dahil ano ito may nagpatingin sa ospital. Kasi malakas si Kong DB nung huli kong makita eh. Oo, tsaka ano yan, Kengkoy din yan, si Kong DB. Binabati din natin siyempre pa yung ating mga kaibigan, di ba? Yung muling, mukhang tingin ko, yung muling babalik bilang mambabatas mula sa Lone District ng Malabon. Ha? Congressman Ricky Sandoval. Ayun. Kong Ricky, Ba? medyo... Ba? Baka mukhang, Parang may something in common ah. mukhang may project ka dyan. Mukhang magkaka-project ka na sa Malabon Kong Ricky, ha? Yung project ni parang Ed, huwag mo kalimutan Medyo ha. maganda-ganda daw ang chance ni Kong Ricky dahil yung kalaban niya daw doon naligaw. Naligaw ba? Naligaw yung kalaban kasi sa Tacloban daw yun eh. Tapos hindi daw nila alam paano naging tiga Malabon eh. Diba? Isa pa sa binabati natin. Kong Siyempre Ricky alam mo huwag naman. mo kalimutan si parang Ed Kong Ricky Babatiin natin pero ito magpapahinga na eh. Pero ibibigay naman din sa may bahay yung kanyang kinaupuan at wala rin naman Sino yata yan? kalaban. Congressman Ace Barbers. Si Mr. Quadcom. Mr. Quadcom. Graduate na ba? Mr. Quadcom. Graduate na ba Graduate siya? siya. Graduate na. Gusto niya munang magpahinga. Pahinga. Diba? Ayun. Kasi- Sino tatakbo? Misis niya. Isis niya. Ayun. Tapos governor yung kapatid. si Gov Lindon. Sino ba ang gob ngayon doon? Governor Lindon, Barbers. Kapatid. Magbabalik. Kapatid. Babalik. Si Kong Ace, pahinga muna. Kong Ace, pwede naman to si Kong Ace kung tikas at galing lang. Nakita mo naman kung pumustura sa Quadcom. Oo. Ha? Talagang pwedeng pang cabinet member din to. Kung sakaling merong tatamad-tamad dyan, huwag kayong Mr. President. Mga naman pwede niyong bigyan ng konting pagtingin si Congressman Ace Barbers. Ha? Ganon? Oo, siyempre. Ayos yan. Tsaka si Kong Ricky Sandoval. Kong! Oo. Wala ka, Parang, ha? Tsaka alam- si... Grabe yung bati kay Kong Ricky Kong, ah. Kong. Si, Kong, siyempre, kulang. Dadagdagan ko pa. Yung insertion ko dyan, Kong. Dadagdagan ko pa. Mayora, good morning sa'yo. Oo, dala-dala pa. Pag hindi nyo nabigyan ng project to, problema kayo. Sa July, mag-aabang tayo. Pagka, Hindi, ngayon na. ngayon na, pwede pa. Lumabas na ang 2025 budget pwede na. Lumabas na, boss. Yan ang pahiwatig dyan, boss. Boss, Boss, huwag nyo kalimutan, magtatampo to. magkakatampuan tayo. Ayan. Ganon? Hindi naman, di ba? Meron naman ako. Wala pa si Kong Ricky, hindi pa nakaupo. Meron ako ayoko batiin. Sino yan? Siyang Department of Health. Si Secretary Teka muna, Ted bago mo yan, Barbosa. bigyan mo ng... Hindi lang, babati muna ako. Meron sige. pang nagbabati. Mamaya, hindi ko babatiin Batiin yan. ko lang si Nelson at Nayla Luces. Nakikinig sa atin ngayon. Taga Morning, Mandaluyong good morning. to mga to, ha. Good morning, boss. Good morning sa inyo, ma'am, boss. Ikaw pa, meron ka pa? Oo, ito si Sir Stephen Sullivan ng DSWD. Every week, kahit noon pa, nanonood at nakikinig sa O tsaka yung isang kaibigan natin, ha, mamaya. Andali lang, nag-test si JB. Sabi ni yan. Ano sabi ni Sen? Meron daw siya nakilala doon. Sabi niya? Matagal na daw niyang ka-ride. Ano ba yun? Matagal niya na sinasakyan. Parang
Sinasakyan, So, sumasakay. hindi, karide. Yung, Karide. ano ba yung karide? Kasakayan, parang gano'n. Oh. Oo. Kaya Kasi doon, di ba, maraming grupo ko Master Rider kasi si... Master Rider talaga doon si Sen JB. Ang idol dami ko yan. talagang, Motorsiklo, motorsiklo. Idol nga. ko. Oo nga, motorsiklo. mototourism. Mototourism, Oo, yun naman ang mototourism. talagang tinutulak ni ano eh. O, yan ha. O, meron pa. Pao. Baka Sino may- pa mabatiin niya bago tayo mag-break? Hindi, Kasi may hindi lang, senyas na hindi. tong ating kwan eh. Sino? Ang aga naman sa yan. Bakit? Oo. Ano oras na ba? Sige. Nga pala. 9:30 na. Ang bilis Mamaya. Mag-break ka Mabilis na muna pala ang kasi oras, may no? Bibigyan babati kita pa ng 5 eh. minutes sa babatiin pa. DOH saka sa Ha? PWD. 6 minutes. 6 Marami, minutes. marami pa tayo. Ay, di ba di lang? Bago Oh, tayo sige. magpaalam, babati lang muna ako kay Colonel Rolly Onofre. Nakikinig din lagi sa atin to, ha? Boss, good morning, Colonel Rolly Onofre. Yan, nakikinig yung Ma'am, taga-PNP teka muna. natin yan. Mga kasama na. Merong nag- Magaling na dito. mga kasama natin sa PNP. Pare, nakalimutan mo ako. Ay, sino yan? No, si. Congressman Mike Defensor, good morning! Ay, Kaya isa pang napakabait, di ba? Oo, At kung syempre. merong talagang isa pang pwedeng i-appoint sa gabinete, kasi si Kong Mike, ayos na, di ba? Para sa private business, sa kanyang buhay. Gusto na lang nito maglingkod sa bayan eh. So baka naman makakonsider din ni Pangulong BBM. Kung saan man, hindi ba na pwedeng makatulong? Pero mas gusto ko yung double greeting kay sa Kay Magayo. kay Kong Ricky at kay Mayora. Gusto ko yan. Solid yan. Solid. Ah, Solid. solid ah, na. solid. Pero itong Solid. huling binati ko, yan ang pinakamahalaga. Kasi yan ang susi sa dalawa. Good morning, Congressman Mike Defensor. Oras po natin, mag-break lamang po tayo. Spice Boys! Spice Boys. 30 minuto na makalipas sa ikasyam ng umaga. Good morning, good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Davier. Kasama po natin Paolo Capino at si Inspector General Dodo Dulay. Good morning sa inyo. Good morning, good morning. Good morning, Pilipinas. good Ito lang ha, morning. talakayin ko lang to ha. Sige, Umpisahan tira. na natin kasi Go. ito, naglabas na naman ng bagong, may patakaran na naman na bago. Ang DOE naman, Department of Energy. Ngayon, ang ginagawa nila ngayon, ni-require nila lahat ng mga nagbebenta ng sasakyan na kumuha ng at maglagay noong fuel economy label o fuel economy sticker. So, ibig sabihin, dagdag na naman sa sasakyan, nalalagyan na naman. Ang tanong dito, boss, ano na naman ang hihingin nyo na naman sa mga manufacturers dito? Tsaka May importer. panibago na. Ito, alam mo, ito kasi problema sa atin sa nagnenegosyo eh. Ano? Kaya nahihirapan mag-negosyante rito sa Pilipinas eh. Lahat na lang ng ahensya ng gobyerno na kayang sumausaw sa negosyo, sasausaw, gagawa ng dagdag. Alam nyo, okay naman ho yun eh. Kung sa regulation, protection, etc. Pero sana ho, wag naman maging umpisa ito ng dagdag na burokrasya na naman at red tape. Na bago na naman ang inyong hihingin, bago na naman ang ipapile, bago na naman ang sisingilin. Masyado na pong marami. Nakuba na po yung ating mga negosyante rito. Yung totoo ha. Ang nahihirapan dito kasi paring Ed, paring Pau, yung mga legitimate na negosyante. Kasi mga underground hindi naman kumukuha ng kahit ano yan eh. Pero yung lehitimo, pag tinanong nyo ho, ilang ba ang nakapatong sa balikat ng lehitimong negosyante sa pagninegosyo? Tanong mo kung ilang permit ang kailangan, ilang lisensya ang kailangan. Ito si paring Ed, tanong mo lang. Sa negosyo mo, ilan lisensya at permit ang kailangan mo kuhanin para lang makapag-umpisa ka? Hindi ko nga maintindihan sa dami nung, siyempre, ngayong Enero, di ba, magre-renew Renewal. ng business permit. Hanggang end of the month yan. Oo. Talagang sasakit ang ulo mo. Di ba? At sana lang ating paalala do sa mga kasama natin dyan sa DO ito eh. DOE na naman to eh. Oh. Alam ko naman meron kayong justification kung bakit kailangan yan. Pero sana, klaruhin nyo din kung bakit ginagawa at saka pa paanong magagawa ng madali. Kasi yung iba nag-i-impose. Tama. Pagkatapos hindi naman itinuturo doon sa mga tatamaan kung ano yung dapat nilang gawin para makasunod doon sa programa ng gobyerno. Hindi, ito naman ako nagtataka paring Ed eh, paring Pau. Yung fuel economy na sasakyan, nakapublish naman lahat yan eh. Makikita mo naman sa internet ito kung ano fuel economy nito eh. Bakit kailangan pa kumuha ng sticker? Boss, kabahan. Lahat ngayon, nahanap mo na nga sa... Ito, tanong. Yan bang fuel economy yan? Tetestingin nyo ba bawat isang kotse yan para makuha nyo lang kung ano fuel economy nito? Oo. Meron ba kayong kapasidad, expertise, para magsabi kung ano yung fuel economy nito? Tama. Ay, yun ang problema eh, di ba? Tapos maglalagay. Boss, sa internet lang, meron na nga fuel economy. Sinasabi na nga ilang miles per gallon o kilometers per liter.
yung konsumo ng bawat sasakyan. Nasa diba? booklet na yon. Hindi lang sa booklet, internet na lang nga. Tingnan nyo na lang, di ba? Basta yun nga, sana lang, ituro naman ninyo, hindi naman ito'y bagong pahirap, di ba, doon sa ating mga car manufacturers o doon sa Hindi, mga alam mo, bumibili ng parang sasakyan. nag-aalala lang ako kasi ang dami ng pinapasan ng negosyante at papasanin. Ito pa, kasi kasama nito, DOE ha, DOE ho yan ha. Ang DOE naglabas na. Bagong taon, may bagong label na naman yan. Tapos mag-uumpisa na naman, ang isa pang magpapataw naman yan at nagpapalobo ng fee, itong Bangko Sentral ng Pilipinas. Oo, bakit? Kasi sinasabi naman ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Mm. para daw gumanda yung ating financial inclusion sa digital transactions, Mm. hindi na sila sisingil ng per transaction basis. Yun daw ang proposal. Pag nag-transact ka sa Cash digital, apps. wala nang yung per transaction ang gagawin nila. Ano na? Ang gagawin nila subscription-based. Hindi mas malaki gastos. Mas mabigat pa ngayon. Ha? Ang subscription-based mo kasi, ito talaga, minsan di ko alam kung ano bang ginagawa ng mga tao na to di ba? So, kunwari yung malalaki, yung Gcash tsaka Kunyari, Maya. ikaw, Gcash, kaysa magbayad ka ng 15 pesos, sabi sa'yo, basta buwan-buwan, magbayad Meron ka ka. na lang dito ng 100 o Para kang 200 Netflix, piso. parang ganon. Netflix. Parang ganon. Parang ganon. Di ba? Susubscribe ka. Oo. Ibig sabihin, Diba, may monthly ka na babayaran. may in other monthly na words. babayaran. Kung minsan ka lang gumagamit, tapos magsa-subscription base ka, hindi mas malaki pa ginastos mo. Ito lang ho, paalala do sa ating Ito, mga kaibigan dyan sa pamahalaan. Kayo po, inilagay Diyos dyan ko po. para mag-isip ng mga regulasyon para po sa ikabubuti at ikagagaan ng buhay ng mga ordinaryong mamamayan. Huwag ho kayo ng bira dyan. Di ba? Pagkatapos ang mahihirapan, yung mga mamamayan. Di ba? So, sana lang kung merong mga ganyang imposition, tingnan ninyo muna, ano ba yan, proposal pa lang? Sakit o, pala niyan. Di ba? Proposal pa lang ito ba yan? pinag-aaralan pa lang. Pero, boss, sinasabi ko na, huwag nyo na ituloy. Kasi mas mabigat ho yan doon sa mga kababayan natin. Ito na lang ang gawin ninyo, BSP. Babaan nyo na lang, o kaya alisin ninyo. Oo. Di ba, kapag ang pinalipat, nag-digital alam nyo, ang gastos naman natin mga Pilipino, pagdating sa pagbabayad, bihira naman po yan lumalampas ng 1,000. Totoo lang, pag bibili ka, digital, magbabayad ka lang, gano'n. Bihira naman yung 1,000 Gusto nyo po na i-promote yung financial inclusion, sabihin sa maliliit na mga negosyante, mga ngalakal, na gamitin yung digital app. Alisin nyo na lang ho yung charge. Pag below 500 or below 1,000, wag na sila mag-charge. Tama naman. Kasi Di ba? Yun, Mas maganda yung for financial inclusion kaysa magsabi ka na subscription. Ikaw naman, BSP, para naman... alam nyo, financial inclusion, kayo mga tiga BSP, kayo lang nakakaintindi niyan eh. Kung gusto nyo talagang, ang bottom line yan, dapat matulungan yung mga mamamayan. At ano yung immediate na pwedeng gawin? Di ba, alisin nyo yung mga fees na yan. Di ba, yan ay diretsyong nakakatulong sa mga tao. Financial profit yan, hindi financial inclusion. Ang kikita lang ho dyan, yung mga digital apps lang ho dyan, kikita dyan. So, basta kayo naman, gobyerno, dapat tignan ninyo paano magiging maalwan ang buhay ng tao. Hindi kayo nandyan para maglalagay ng kung ano-anong regulasyon na ang dulo, magpapahirap sa mga tao. Ang bottom line, gobyerno kayo, dapat marunong kayong umunawa doon sa mga tao. Di ba? Paano dadali ang buhay ng tao? Gawa kayong regulasyon. Di ba? Katulad ng sinasabi ni Paren Dodo doon sa DOE. Di ba? Meron kayong objective, meron kayong maganda. Pero in the process, pahirapan nyo naman yung mga tao. Di bali wala. At saka yun, alam mo, parang yun ako, medyo bagong taon ho kasi. Alam nyo, napapahiya si Presidente Marcos kasi siyempre si Presidente Marcos yung nagtutulak na pagandahin ang ekonomiya, padaliin ang pagnenegosyo, ease of doing business. Pero sa dami ho ng ipinapataw ninyo sa mga kababayan natin at sa mga negosyante, nakubang-kuba na po yung mga tao sa dami po na regulasyon na inyong pinapataw. Padaliin nyo lang po yan. Wag na, hindi naman hindi naman rocket science ito eh. Naku, Alisin nyo yung mga transaction fees para sa mga may hirap nating At saka kababayan. BSP, Tapos, ang tingnan din nyo dyan, yung mga umaabuso, halimbawa, yung mga, di ba, meron dyan, yung mga nawawalang, ano ba tawag doon, load,
O, Yung digital nababawasan na yung accounts digital na bank. bubura, di ba? May mga yan ang tignan ninyo at habulin Tama. ninyo yung mga gumagawa. Imbis pahirapan nyo yung mga Yung tao. mga hidden fees, yung Kamukha biglang nito, nababawasan. Ito babalik natin, baka nakalimutan BSP. Ano na po nangyari doon sa investigasyon ninyo sa Globe? Nangyari po to nung Nobyembre. Sabi nyo ilalabas ninyo ang resulta Enero. Boss, Enero na po. Ano po nangyari Bangko Sentral ng Pilipinas sa inyong investigasyon dito sa mga digital banks na nawalan ng pera at nabura, naubos ang kanilang mga accounts. Ano ba nangyari? May 20 days pa naman para kausapin sila. Ha? May 20 days pa naman. Dahil January 30 pa 31, Ang punto-point Ilabas ng... ninyo kasi ang dami pong kababayan natin nawalan ho ng pera doon. Oo, naibalik. Tama po yan. Pero ang tanong, bakit nawala in the first Bakit place? nawala at saka paano maiiwasan ito in the future? Ano ba ang mga steps na ginagawa or nagawa na para ito makaiwas tayo sa ating mga kababayan sa mga ganito nawawala Ayaw pera kasi mo. sabihin, aminin paring Eden, na sinasabi wala daw hack. Ay, kung talagang walang hack, ilabas din nyo. Sige nga, tingnan natin. Asa Alam yung nyo, ebidensya nyo? ito meron ako isang advice sa inyo, yung mga tiga-BSP, saka yung tiga-monetary board. Lumabas ho kayo dyan sa mataas na gusali ng Bangko Central Complex, hubarin ninyo yung mga Amerikana ninyo at mga kurbata at tignan ninyo kung paano naapektuhan yung mga tao dun sa mga pulisiya at regulasyon na ginagawa ng BSP sa baba. Tumawid kayo dyan sa may Harrison. Kumausap kayo ng mga taong ordinaryo. Hindi yung tuwing may MB meeting lang. Kompleto kayo dyan sa catering. Balita ko, sasarap daw dyan. Ano ba? Pag nagmo-monetary board Ganon? meeting. Ganun ba? Di ba? Naka-Amerikana kayong lahat. Ang lalaki ng sahod ninyo. Di ba? Pagkatapos yung taong bayan, pababayaan ninyo. Di ba? Yun ang punot dulo niyan eh. Di ba? Kaya kayo nandyan para pagsilbihan yung tao. Hindi yung tao magsilbi sa inyo. Oo. Tsaka, ang balita ko, may mga ibang mga commercial establishments na magcha-charge na rin. Bukod dun sa interest, parang per transaction, kunyari, pumunta ka sa isang mall, may extra charge na din, hindi lang dun sa retail price, dahil dun sa parang convenience fee. Mukhang may balita, sino may nabasa ako nagre-regulate gano'n. niyan? Di ba yung mga kasama natin sa hanap buhay, maliliit lang naman. Di ba? Nagre-reklamo. Bakit daw ganito? Papadala lang sila ng 300, 500. Ang charge, 20 pesos ba? Di ba? Ang laki nun ha? 20 pesos sa 500. 15 tuwing basta transaction mo. Oh. Ewan ko, magkano ba yung bilo, meron bang ganun? Wala, Walang basta charge? kada gamit Pag mo, Gcash, charge ka. meron ba? May- Below a certain amount, wala? Pag Oo. may kunyari Parang pag sa alam ko lahat ibang may charge no? Parang pag lahat sa may ibang charge. cash app, kunyari GCash to Maya, Oo. may charge yun. Pero pag Ganun din, GCash to vice versa. GCash, below a Wala, certain wala. amount? Oo. Wala. Meron bang, Pero pag bank transfer, meron. Halimbawa, Hindi, pag GCash to GCash, walang charge yun. Walang charge. So far. Ganun ba? So far, wala pa. halimbawa, ito isa pang kalokohan. No? Baka naman pwedeng tignan ng BSP. Kaya naman po BSP. Oo. Sino ba governor ngayon dyan? Remolona, Oh, no? Gob. Eli Remolona. Di ba galing yata sa New York to si Gob eh. New York? Oo, New York banker yata ito. Baka alam mo malayo kasi sa yung Pilipinas eh. Marami ho tayong mga kababayan dito mahirap, di ba? At hindi ho masyadong financially savvy. So kayo na ho ang bumaba diyan sa pedestal ninyo, diyan sa monetary board. Di ba? Halimbawa, hindi ko maintindihan kung bakit ako Bank X, si Pau Bank X. Di ba? Iuhulog ko sa isang branch yung cheque para kay branch. Maniningil ng fee. Diba? Pareho tayong bangko. Diba? Hindi ka daw doon kasi depositor doon kung saan branch ako nag-uulog. Bakit yung BSP hindi nyo tinitingnan? Parehong bangko, Parehong no? bangko yun, ha? Oo nga. Pero Bakit nga ba Bank ganun? X to Bank X. Hindi lang ganun, problem ng mga private banks Sabihin yan, mo, ha? nag-check mo, sa parehong bangko naman, Oo. tinasak mo lang sa ibang branch. Halimbawa, ako. Bayad ka na. Ganun. Babayad ako. Cheque, uhulog ko kay Paulo. Diba? May charge. O, halimbawa, ako, andalas ko sa probinsya. Oo. Ha? Saan tayo pa naman ini-issue ng mga cheque? Oo. Pambayad sa mga utang, ng mga Ang dami, utangan mo, pinagkakutangan mo. ang dami kong utang. Oo. Magbabayad ka. Saka diba? yung mga diniposito mo, yung kinikita mo din, madami din yun. Wala rin. Diba? Iuhulog mo ngayon, di ba? Sa bangko. Ah. Abay, charge na naman ako nito ng provincial whatever. Kasi daw ako nasa probinsya, yung aking dedeposituhan nasa Maynila, for Oo. example. Oo. Di ba?
Parehong bangko yun, naman. ha? Pero hindi lang problema ng mga private bangko commercial yan, ha? banks yan, ha? Pati Oo. state banks. Yung land bank, meron din charge. Ang punto ko, Hindi, nangyayari nga, abas. tama si Parang Ed eh. Bakit ba ang bawat branch kinukonsider nyo parang ibang bangko? oy, di ba? Di ba? Parehong branch na yun. Naiintindihan Ibang ko, branch lang, parehong bangko. From bank A pupuntang bank B, ba? May Oo, ari. oo, Pero from same bank to same bank, pero wala doon kung nasa na kung region. Tama. Di ba? Halimbawa, nasa Bicol ako. Di ba? O nando, magdideposito ako. Charge na ako Kasi ng lagi ka probinsya. nasa Bicol. Di ba? Ano ba project mo sa Bicol? Hindi, wala nga. Naghahanap Wala pa pa, lang tayo. naghahanap Di ba? Kaya nga, double greeting ngayon tayo sa ano eh. Baka sa Malabon. Malabon. Congressman Ricky Sandoval, Mayor ng Gin, ha? Huwag niyo po kakalimutan yung kaibigan namin dito, si Ang Parang Ed, matampuhin ha? pa naman to. Tama po. Sobra. Kaya ang dami pong dapat na project dyan sa Malabon sapagat lumulubog po Di ba? kami dyan. Taga Malabon ako, kaya alam ko eh. Oo, Oh. Ang saka- dami. Bigyan niyo ho ng flood control kasi kailangan ho natin talaga. Baha ho lagi dyan. Lalagay ko lahat yung mga flood control doon sa tapat ng bahay nila. Ito ang dulo. Eto, ako ba, pwede ako magbanggit ng isa pang ahensya ng pamahalaan na pinapahirapan You have ating six mga minutes. kababayan. Six minutes. Ito yung ayoko sanang batiin kanyo pero naiinis talaga ako dito ano sa naman yan? Department of Health na to kay Secretary Ted Herbosa. Naiinis ka kay Sected? Paano naman Bakit? yung mga Bakit? tao niya Oo. dito na dito sa DOH PWD verifier website na to Okay, na website. depektibo at walang kwenta. Oh. So, meron kasing ginagamit ngayon itong mga restaurant groups. Itong mga restaurant group, umaaray na kasi sila dito sa mga fake PWD talagang aaray ID. talaga yan. Dahil ang Aaray dami talaga. talagang fake. Pero, ginagamit kasi nitong DOH, itong depektibong DOH PWD verifier website para hindi gawin ng mga restaurant at mga establishment at mga negosyo yung nakasaad sa batas. Kasi doon mag-check daw sila ng kung totoo yung ID. Ang problema sa website na ito, Dahil hindi gumagana, yung mga talagang totoo naman na PWD, hindi maka-avail. ang problema ng kasi discount, dito, ganun ba? hindi Oo. ina-upload ng mga LGU o hindi ko alam kung paano yung training Hindi, program kaya nga nitong sumo DOH. total pao, yung mga totoong PWD na meron talagang ID At karamdaman. hindi kondisyon. sila ma-verify ngayon. Oo, So kasi- hindi sila nakaka-avail noong discount. Oo, at Ayun, ito pagpunta nila sa restaurant o i-check. Ngayon, ano ba ang overall objective nitong verifier website na ito para matigil itong fake PWD? Pero saan ba nanggagaling mga fake PWD? Una-una ito sa mga kasha, ito yung mga Xerox. Meron talaga yung legit na fake. Meron. Pero meron din Legit naman. na fake, ah. Oo, legit na Legit na fake. fake. Legit na oxymoron niya, boss. Oo, pero syempre, ka lang yun. Pero ito yung mga sineserox o yung ginagawa, yung mga master forger, meron yan. Yung mga hindi tama yung... Hindi ka mukha ng senior. Ang senior talagang malinaw, ano? Oo. Kasi Saka edad makikita lang mo yung eh. senior, di ba? Hindi naman makikita. Katulad Mukha mo, pagpasok mo, di ba? Oo. Ano sasabihin sa inyo, di ba? Sir, dito ko kayo sa harap, di ba? Para hindi ko kayo mahirapan lumakad. Pero kasi ito, bukod dito sa mga gumagawa talaga ng fake ID, meron din yung mga kakilala, yung mga walang karapatan makakuha ng mga totoong Tama, PWD tama. cards. Oo. Pero ang problema kasi, basically, yung hindi kumpleto yung upload ng data dito sa depektibong DOH PWD Ayan, verifier. galit na. Ang sinasabi lang ho alam mo, in fairness kay Secretary Herbosa, sa ibang aspeto naman. Oh, magaling Diba, naman mahusay siya. naman si Secretary. Oo. Sek, baka naman pwedeng pakitignan ninyo. May nakita akong balita na bandang June yata, meron na silang lalabas. Pero ako duda ako dyan. Alam mo kung bakit? Sir, with all due respect sa inyo, kung yun nga hong national ID, panahon pa ni Kopong-Kopong ilalabas. Ako, nag-apply ako bago pa mag-pandemic O hanggang ngayon. Di ba, wala pa rin yung national ID ko Hindi, So kung yan, hindi magawa, paano pa yung PWID? Hindi, pero to be fair naman, ang lead naman dun sa uniform na PWD ID, itong DSWD. So, nag-announce sila na may pilot testing hanggang Ito June. yung ano dito, Pao, tanong ko lang ha. Ito lang ang dysfunction dyan sa issue ng PWD. Ano? Ang PWD law kasi, pag tingnan mo yung batas, ang implementasyon niya nasa LGU. Yun. Okay. So kung LGU mag-i-implement yan, ibig sabihin, ilang libong LGU ang kasama sa pagbibigay at pag-aayos noong PWD ID. Okay. Tama. Pero kung ang magsasalansan ay isang ahensya na nasyonal, Wala yun. paano niya gagawin yon kung ang pinag-uumpisa ng ugat lahat ng PWD ID. assessment, evaluation, even DSWD, sa di ko mahihirapan Bakit? Wala kasi sa DSWD
yung authority to issue this PWD ID or to evaluate. Wala sa kanila eh. Wala. Nasa LGU. So ang tanong, paano sisilipin ng nasyonal yung ginagawa ng LGU? So totoo lang kung tatanungin mo, dapat yan magkaroon ng panibagong legislation, i-nationalize na ang issuance, evaluation, and monitoring ng PWD ID, pero idadaan through the LGU. But it will be a national project, not a local government Kasi project. walang tao yung DSWD sa babae. Di ba? Sino may social worker? Yung LGU. Kaya nagkakaproblema eh. Gustong pagawa, for example, in fairness naman boss gustong pagawa natin kay Secretary Ted yung website. Okay. Pero kita mo, ang problema, hindi nag-upload ang LGU. Kasi ang LGU nga, ang unang frontliner pagdating sa pag-evaluate at pag-monitor at pag-issue ng PWD ID. Alam mo, Pao, hindi lang problema ng PWD ID yan. Napakaraming problema na dyan sa mga issue na national lang sumisilip, pero ang implementor ay itong LGU. Nakita namin yan nung panahon noong COVID-19. Kasi nung COVID-19, i-upload dapat lang on the vaccination lang The vaccination records lang lahat ng tao, dapat yan ang nag-upload at that time LGU. Ang problema nga, boss, nag-i-issue national ng clearance for vaccination certificate. Hindi naglalabas, hindi na-encode ng LGU. Ngayon, ito lang, nakalimutan na nga eh. There are around 5 million na hindi na-upload ng LGU doon sa national database Wala eh. ng vaccine. Yun ang problema. Kaya ito ang problema kasi ng DOH. Tinayo nila itong website. Ngayon, binibigyan na nila ng problema itong mga legitimate PWDs kasi ang gusto ng DOH, hindi naman kompleto yung data namin. Kayo ang mag-follow up sa sa PDAO office, yung Persons with Disability Affairs Office ng kanya-kanyang LGU. Hirap na nga maglakad. Yung iba hindi pa makakita. Hindi, Yung iba hindi makarinig. Pupunta pa sa City Hall Dapat- para mag-follow up. Bibigyan mo na naman ng pahirap ito. At ang nahihirapan hindi naman yung gumagawa ng PEC PWD. Yung mga taong lehitimong nahihirapan. Alam mo, At dapat dyan- iniiwasan ng mga restaurant na ito ang kanilang responsibilidad para ibigay Alam yung mo, discount Pao, na nakasaad sa batas. Dapat, wag nang gamitin ng Restaurant Association yung DOH website. DOH, i-take down nyo na lang po. Yun yung sinasabi ko. Kung I-take hindi naman down na ito nila to. Mabibyo, alisin nyo na kasi at yung- hayaan nyo na po ang Restaurant Association ang mag-validate doon sa mga ID kung At talagang alam nyo, totoo o hindi. Kayo naman yung mga restaurant, ito, napakaliit naman ng na ibibigay nyo naman ng discount. At kung tama ang pagkakaintindi ko, yan naman ay nababawi ninyo, 'di ba, doon sa yung mga buwis, mga et cetera. 'Di ba? Kaya naman kung merong kayong duda, halimbawa legitimate, 'di ba, duda kayo. Kasi ang gusto lang nila makita talagang physically meron kang handicap. Hindi marami din mga sakit na Dalawa yun, entitled. apparent at non-apparent Oo. disabilities. Alam mo, ito nga, isa, parang tama ka eh. Ang sa akin, ibigay ninyo na. Ano ba naman yun? Nakukuha nyo naman yan. Hindi naman niya binabawa sa tubo ninyo eh. Ako meron naman akong bagbati lang naman po ito doon sa ating Restaurant Association. Kami naman po, mga seniors lang, sa mga seniors. Sa totoo lang po, hindi ko alam paano yung kinikwenta yung discount namin eh. Pag mahal yung aming kinain, hindi naman katumbas ng 20% na kinain namin yung binibigay yung discount eh. Parang pinipili nila yung pinakamura o pinakamababa na in-order mo. At doon ko aawasin yung 20%. Alam mo, kasi problema din kasi, wala hong nilabas kasi formula kung paano computein. Oo, bakit Diba? naman? Kaya magulo din eh. Kanyari, kumain ka, ang in-order mo, sabihin mo na 500 plus pesos worth. Ang supposed to be 10% nun, magkano 10% nun, di ba? 20%. Magkano 20% ng 500, di ba? Oh. Ang lumalabas, minsan pag dumarating sa yung bill nagbabawas lang 80 pesos, 90 pesos. Paano nangyari yun? Paano naman kung sino man ang ahensyang in charge yan, whether it is DSWD or DOH, di ba, manong kayo gumawa ng computation? Di ba? Pwede bang yan ay ilagay ninyo? At dami-dami niyong ipinadi-display doon sa estante. Di ba? Doon nga sa aking opisina, wala ka nang maupuan at wala ka nang mapagmitingan. Sa dami nung nakalagay na kailangan mong ipatong doon sa harapan ng mesa mo Di ba? Ang sa akin lang, maanong gumawa kayo na
for PWD or for senior citizens. Mga boss, ito ang computation. Kukunin ninyo yung kinain ng PWD, i-minus nyo 20%, i-minus nyo BAT. Di ba? Pagkatapos, yun na. Eh, yung iba, nagmaminus na ng 20%. Hindi di ba, nagmaminus. Nagmaminus, pinakamura naman. Oh, Di ba? sa Yung pagmamura. ayaw mag-minus, di ba? Last na, bago mag-break, dalawa lang yan. DOH, ibaba nyo yung depektibong website nyo dahil nagagamit ito ng mga restaurant. Oh, yan, At ha? pangalawa, Ano? restaurant. Oh. Kayo mga kababayan natin na PWD, tulungan nyo, identify natin itong mga restaurant kasi makukulit sila, ayaw nilang sumunod sa batas. Oh, bago tayo mag-break, ha? Galit na itong Be-break si lamang Pao. po tayo. Huwag muna lang. Oh. Babati muna ako. Sige. Babatiin ko lang yung aking mga kabats sa De La Salle Liberal Arts 23, 1980 at si paring Bob Martinez ng Cebu. Good morning. Nakikinig sa atin yung mga yan. Sa 1980 ka ba? Napapasok ako grade 1 yan, ha? Magbe-break lamang po tayo. Oras po natin, 56 na minuto na. Nadali na naman ako. Makalipas ay 9 na umaga. Number 1. Flash Report. Flash Report! Sunog, sumiklab sa warehouse sa Parañaque City. Nasa second alarm na. Maiksing report lamang ito. Galing kay Edwin Duque. Edwin, pasok! Nasa second alarm na ang sunog na naganap kayo di sa Apricoto Park, SWR, sa Barangay Barcelo, Green na Parañaque City. Sa ngayon ay patuloy yung pagdating ng mga pamatay sunog, pagbaagapan ang palibot ng mga residenteng nakatira dito sa naturang sunog. Mamaya babalik tayo para sa ibang detalye kung itong sunog dito sa Parañaque, RS23. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Programang walang itatago, balit paligoy-ligoy, kwentuhang walang preno, derechahan ang balitaktakan dito. DZRH Executive Session. Balik tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Davier. Kasama po natin dito, Inspector General Dodo Dulay at si Paolo Capino. Good morning sa inyo. Good morning, good morning. Babati lang tayo. Dahil nung 2 days ago, nakaraang linggo, birthday ng ating barkada dito sa executive session, si Boss Idol, Judge, Director Jimmy Santiago Uy. ng NBI. Boss, happy birthday ha. Alam nyo, Itong si Director Jimmy, pabata ng pabata ito, hindi pa angat yung edad nito eh. kung meron hong magaling na appointment si Pangulong Marcos, di ba, dito sa mga posisyon sa gobyerno, bukod kay Atty. Dulay, ito pong si NBI Director Jimmy Santiago. Di ba? Ang galing yan, Alam mo, ang galing yan. napakagaling Oo. mag-explika. At yung kanyang Kalmado, career kula-kula. from law enforcement to But prosecution, diba, to judge. Ngayon, balik sa law enforcement. Judge Jimmy Santiago, happy birthday. Happy Napakabuting birthday. tao, napakasimple, napaka-humble. Diba, sana'y magkaroon ka pa ng sapat na lakas para lalo mo mapagsilbihan ang ating bayan. Ito, batiin ko lang lahat ng mga Oh. nagpadala sa atin sa text Sige. line. Oh, Si bati, Beng bati, from Montalban, Rizal. Good morning, Beng. Oh. Good morning. Pakibati naman kami mga taga-Buhi, Camarines Sur from Yo. Agnes family. Yan. Yan, sabi ni Ano pa? 86724, good AM, tama po. Kayo, di neutral itong sa Lune. Oh, hindi ko na mabasahin to. Eto, good morning po, Sir Ed. Ako, tsaka Yusek Doding. Joseph from Sampaloc. Na iba na naman Yung pangalan ko, mo. iba na yung pangalan ko ngayon. Oh, ito, Yusek taga Doding Irosin, na, Sorsogon. Napakaganda dyan sa Irosin. Gusto kong bumalik dyan. Binabati tayo. Ito, si 2667. Yan. Ito, si Happy New Year, gentlemen. General Attorney Dodo Dulay, Davier, and Sir Pao from Bangi, Ilocos Norte. Ano yun? Kababayan ni Bigat-bigat ano to, Felimon Mamuad. Pero nasa Toronto siya. Toronto. Oo, yan. Oh, international line. Uy, salamat. Gumastos man ng international text. Etong si Sir para makapanood sa atin. Ito, si Ronnie from Rojas City, Capiz. Pang-presidente talaga si Idol Dodi sa 2028. Sabi ni 242. Parang si Glenn to. Oo. Glenn, ikaw ba yan, Glenn? Mga ganitong iret. Ito yung Pero- GI Batiin mo, din natin yung mga natin nanonood sa atin live ngayon sa Facebook. Si Cora Caburaw, si Remedios Tamon. Sabi niya, meron daw siyang kapatid nga na PWD.
Minsan lang siya nakakatanggap sa DSWD. Si Marcos Bautista, na nakikinig din sa si Glenn. Glenn, ikaw to, Glenn eh. Ikaw yan mga yan eh. Ikaw yan, Glenn. Ikaw kung ano-ano mga ano. Tandaan mo yung party list natin, ha? 2028 GI. Grand Inihaw Party List sa 2028. Yan, ha? Pero kayo- Roman Gapo, good morning po. Jacob Jacob or Jacob Claveria. At kay Weng Santos Caraos sa ating Facebook. Emily Peñalba. Lagi nakikinig daw from Pulok 7, Karatagan, Pio Duran, Albay. Kay Weng Santos Caraos, KFC Starbucks po ay sumusunod sa tamang yun. Siyempre, si Brandon dyan mga napagalitan na yan Nakikinig yan. Ha? Napagalitan na ba sila? Oo, di ba? Pero ito, wag muna kayong maingay. Sige, Importante ito Sino eh. yan? Okay. Maraming salamat sa suporta. We'll never forget. Pagpapatuloy ko ang magagandang programa at projects na nasimulan ko po. Marami nang natapos at marami pa ako ipapagawa. Sila na po ang humusga sa aking mga nagawa, ginagawa at gagawin pa. Kasama sa lahat na kasama sa executive session. Maraming salamat. Congressman Ador Plato. Kong, Ador. kami naman nakakaintindi na kami. 2025 na, Kong Ador, ha? Oo, Sana, sa 2025, Alam nyo, Kong Ador, sabi sa akin ni Atty. Dulay, Ano naman? Yung Ako na naman. 2024 daw, nakalimutan nyo raw kami. Sabi ko, mali yun. Sapagkat si Kong Ador, kahit papano, yan hindi nakakalimot. Meron po tayong mga kaibigan dito. May Ha? project tayo sa 2025. Narinig mo naman yung sinabi ni Oo, Kong ano Ador. sabi niya? Ano Marami sabi siya niya? pang ipagagawa at dapat gawin. Hindi, okay Kong naman Ador. ho yun eh. Okay naman ho yung Kong Ador. Wala mong problema Baka gusto nyo, ako gumawa. Yun lang sinasabi natin. Isama ho kami dyan, kasama ho kami dyan kay Oo. paring Ed, ha? May hearing Si kami Kong dyan. Ador, Oo. mabait, mahusay, di ba? Pero itong mga ibang kaibigan natin, mga kangaroo po ito. Alam mo yung sabihin ng kangaroo? Ano? Yung malalim ang bulsa, maikli ang kamay. Di ba Yan. ganoon? Parang mga kangaroo. Oo. Yung mga kangaroo sa mga susunod na Pero panahon. si Kong Ador hindi ganyan. Ba, hindi. Nabigyan ka na ba? Philip Cesar ito. Pero nabigyan ka Ni na Kong Ador? ng project. Hindi pa. Ala pa. Kaya binabati natin ang Happy New Year. Ito, hinahanap ni Richard Romakin ng Pandakan, Manila si Kong Jonat at nagsisimba si Kong Jonat. ngayon. Andito kasi si Cardinal Tagle, andito. Si Cardinal Oo. Tagle, nasa Ay, Pilipinas. teka muna. May oo. isa pa tayo nakalimutan na si Paring E.T. Paring E.T. Di ba, nasan ka na? Oo. Ay, pasensya ka na, hindi tayo naka-attend dun sa pagbubukas nung may kapilya yata binubuksan si Paring E.T. Ay, maganda yung sa Antipolo. Ang last year ganda. Ang ganda ng binatay yung simbahan doon. maganda yun. Hindi- Siya na, Paring E.T. ha? Maganda doon. ha? Ito, may nagsusumbong sa atin, 4380. Hmm. Mga sir, mag-withdraw ka sa ibang branch pero same bank. Hmm. They charge, sabi nito, they charge 100 daw. Oh, hindi Pesos. hindi withdraw, magpa-encash ka. Apa in cash. Pag nagpa-encash ka, halimbawa bank A, may dala kang counter. meron kang cheque, 'di ba? Bayad sa 'di ba? Pupunta ka ngayon sa branch, pero hindi 'yun ang depository branch mo. Sisingilin ka ng 100. Tanong ko BSP, ba't nyo pinapayagan 'yan? Pa-inclusive growth pa kayo, 'di ba? Ito talaga diretso sa tao makakatulong. Nakalimutan yata nila kasi bumaba mula doon sa BSP building, kausapin yung mga nasa pedicab, mga Oh, hubarin nyo kasi yung tricycle. markana nyo at yung pangkurbatan ninyo. Alam mo, ang gusto nila financial inclusion. So, ito lang, ang pinakamabilis yun na financial inclusion, huwag po kayo maningil. Pag mamaliliit lang po yung bayad. Yun lang ho. Whatever mode of payment, whether through online banking, or through a wallet, or through whatever mode. Tsaka- Pag digital at mababa lang po yung bayad, huwag na pong maningil yung mga financial institution. Yung po yung pinakamabilis. Ba, pinadadala sa akin ng mga kaibigan natin dyan sa BSP. Pag nagbabaan doon sa mga sasakyan nilang, gagara ng mga sasakyan. Ganun ba? Yung mga members ng monetary board. Oo. Diba? Ang laki daw ng sahod ng mga yan. Tapos ang catering daw. Diba? Lintik. Bay naman, habang kayo ay namumunini dyan sa inyong mga posisyon. Diba? Sana naman pagtuunan ninyo ng pansin. Yung mga maliliit na tao, halimbawa yung mga nag-GCash, ang liliit na tao ng mga yan. Di ba? Minsan daily wage earner lang pero kailangan magpadala sa kanilang mga probinsya ng mga babaunin ng anak. Bibiruin mo, 500 piso, 300 piso, babawasan nyo pa ng 10-20. Alam mo, Kalokohan dapat- sa akin yan. Sayang naman yung pang-catering. No, yan ba ang nagiging resulta ng pagkain nyo ng matitinik na mga catering dyan sa MB? Unang-una, Huwag na kayong magpa-cater. maniniwala ako sa BSP, pag nilabas ninyo yung resulta, noong investigasyon nyo, sa lahat ng digital banks
na nawalan ng pera yung mga kababayan natin. Paano nangyari yan? Ba't naman nila Ilabas ninyo gagawin? yung mga investigation report nyo. Pinangako nyo po yan. Binabantayan po namin dito yan. Asa na po yan? Ilabas Ikaw nyo po yan. naman, attorney, pinangako na. Gusto mong tuparin pa yung pangako. Hindi naman sila politiko, boss. Ikaw naman, no? ang sa akin- Ilabas ninyo yan. sa akin lang Sa is- politiko pwede yan. Isip po kayo ng isip ng mga magagandang solusyon, inclusive, financial awareness, bla 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 bla. Diba, ito napakasimple. You start with the basic things, di ba? The honorable members of the Monetary Board. Di ba? Na ang sabi sa akin ng mga kaibigan nating media na nagko-cover niyan, titindi doon ng mga yan. Di ba? Alam ko you deserve it. Alam ko malaki sweldo nyo sa private sector. But when you serve the government, yun ang dapat ninyong alisin, yung kayabangan sa utak. Di ba? Dapat magsilbi kayo doon sa mga maliliit na mga tao at mga mamamayan. Kaya nga kayo na andyan eh. Malamang sa malamang, wala naman GCash, mga Maya o PayPal accounts yan mga yan. Diretso na yan. Di ba? Isa lang naman talaga masipag dyan sa BSP, tatrabaho eh. Walang ibang. BSP, Deputy Governor Bernadette Romulo Oh, Puyat. di ba? Na asawa ng ating kaibigan na Di ba? Mabait yan. Diba? Baka naman si Dep Gov. na mapagsabihan yung mga kasama niya. kasama niya. Hindi pwede. Wala Diba? naman, hindi Oo, pwede. Ang dapat pagsabihan pa natin, alam mo parang ego, sino pa? Itong DPWH. Oh, Makikiusap lang naman tayo kay Secretary Bunong. oh, bakit? Kasi sabi ng DPWH, Oh. total overhaul daw ng EDSA this year. Oh. Alam mo, ito lang ang tanong ko eh. Ano ba ang i-overhaul niyo sa EDSA? Aayusin po ninyo yung kalsada, lalagyan nyo ng bagong semento, traffic naman. Di ba? Basta, Sabi kasi dito, medyo tanong lang po. Ito tanong lang po, nagtatanong lang naman. Kasi ang sinabi nyo po, i-overhaul nyo po yung EDSA kasi ang dami ito po mga lubak-lubak, na hindi na po diretso yung kalsada, marami ng bako-bako. Ako naman po, ang tanong ko lang po, bakit naman po EDSA po ang i-overhaul nyo pa? 5 kilometers per hour na lang po dyan. Hindi na po nga maramdaman yung lubak. Kasi sa bagal ng takbo mo, hindi, parang hump na lang mo yun. Hindi na lubak yun. Alam mo, ito yung isang tanong ko kasi parang Ed eh. Yung EDSA ho, ang pinaka-problema po niyan, hindi naman po lubak. Ang pinaka-problema ho ng EDSA, traffic. Traffic ho dyan. Ang tanong ho, paano ba ho natin solusyonan yung traffic? Naalala ko, around 10 years ago, nagkaroon na ng proposal dyan. Magkaroon na ng skyway dyan sa EDSA. Para nga dumami ang dadaanan. Kasi ang ginagawa natin, parang Ed, gumagawa tayo ng mga circumferential road na nag-intersect sa EDSA. In the assumption that once nalagay natin yung mga circumferential road, madidecongest yung EDSA. Ito ang tanong, natayo na po natin ang karamihan ng circumferential road. Hindi pa rin po nababawasan ang traffic sa EDSA. Lumala pa nga eh. Yung Biyernes ng gabi, ay grabe yung traffic ng Biyernes ng gabi. Ito po, tanong, ano po ba talaga ang pwedeng solusyon? Bukod po sa pagsisemento na naman uli ng EDSA. Ako po, ang aking panawagan, baka pwedeng pag-aralan na po talaga na maglagay na po tayo ng skyway sa EDSA sapagkat ito lang po yung major artery ng Metro Manila na tumatago sa walong lungsod po ang dinadaanan po nito. Sa diyan po nagkakabulbul sapagkat yung mga tao po ay tumatawid-tawid diyan sa EDSA. Hindi ho pwedeng hindi tayo maglagay ng dagdag na kalsada sa EDSA. Baka naman ho pwedeng pag-aralan. Magawa natin yan. DP, Kasi- baka pakitignan nyo nga yung sinasabi ni attorney. Pero bago Kasi ikaw overhaul di ba? ang bigat yan kasi kailangan planuhin din pati yung mga alternative na mga ruta, pati yung mga Hindi, tataka lang ako, ba't yung overhaul? Ang problema, ang bagal naman ng traffic, hindi na mga nararamdaman yung lubak dyan sa kapal ng traffic, di ba? Hindi ka na nga umaandar naman eh. Pero bago tayo mag-break, pinaigting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang programa nitong Bingo for a Cause upang makalikom ng mas malaking pondo ng mga grupo ang pamahalaang lokal na balak magsagawa ng fundraising activities. Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprubahan kamakailan ng ahensya ang ilang bagong pakete para sa community bingo program nito. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% ng gross ticket sales ng kanilang bingo events na may paintulot ng PAGCOR.
Maaring magbenta ng ticket mula 100 hanggang 1,000 piso ang mga magpapalaro. Depende sa package na kanilang pipiliin. Ayon pa kay Ocampo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at samahan na maglibang ng naaayon sa batas habang nag-aambag sa makabuluhang mga gawain. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Community Bingo Program, tumawag lamang kay Josie Donna sa 0917-843-0970 o kay Louie Cabanyero sa 0927-320-6211. Magbe-break lamang po tayo. Oras po natin, 15 minuto na makalipas ang ika-10 ng umaga. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Davier. Kasama po natin Paulo Capino at si Inspector General Dodo Dulay. Good morning mga kapatid. Good morning, Pilipinas! Bate! Bati lang tayo. Si Joe. Congratulate lang natin ang bagong presiding justice ng Sandigan Bayan, si Justice Geraldine Faith Ekong. Good morning po at congratulations morning, Justice Ekong. Ang bagong presiding justice ng Sandigan Bayan. Bahala ka na kay Atty. Dulay. Oo. Kung sakali pong mapunta man si Atty. Dulay dyan. Oy, si Josa na Oy, Josa! Josa, good morning. Yan, Davao, sa oo. kabila pa tayo. Oo. Sino pa? Basa. Si Regina. Regina. Oo. Andito, nakikinig yan. Regina, Otero, Diba? ma'am. Si Boss Jomay. Boss Jomay, good morning. Boss ha? Jomay. Happy New Year. Dati nagmamonitor si Boss Jomay sa Oo, atin. oo, Morning, boss. Diba? Tsaka si Atty. Reggie, Atty. Reg. Magandang umaga. Ha? Busy Sana, yan. No? eh, Mga yan, mga big boss natin. Mga busy yung mga big boss natin. Maayos niyo yung konting tampuhan dyan sa Camp John Hay Golf Club. Ha? Bakit? Sana, May eh, tumabang nag-rule tampuhan, na yata ba? ang- Oo, Tapos medyo- na, di ba? Supreme Court, To make over na si MVP, di ba? medyo Oh. yan. Ang tanong lang dyan, ipabibiding ba yan? Yan ang tanong dyan. Yung Yan, bago. akala ko nakuha na. Ano yung bidding? Nakuha na nga daw, di ba? Hindi ko nga alam. Yung mga nagtatanong sa akin, sabi ko magtatanong ako kay Inspector General. Matinik na abogado ito. Sa akin naman, kung yung ballping at papel, pinabibiding mo pag gobyerno, bakit pagka doon malalaking project, walang bidding? Medyo... Ibig sabihin, Iba yan. nakuha ng ni MVP ng Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sabi mo, patingin. Hindi ko alam kung si MVP nga ang nakakuha Hindi, nakalagay siya doon. MVP daw ng takeover O, ng John Hay. Yun nga ang tinatanong Oo. nila. Sabi niya, paano nakapasok yung ganun? Wala bang bidding yan? Sabi ko, hindi ko alam. Tatanong ko kay Atty. Dulay. Tanong natin, ito po, pinaratanong ni paring Ed Davier. Paano daw po nakapasok ng MVP group chat? Akin lang, diba? Ako, hindi ko alam. Ako, alam mo. Hindi ko rin alam Ako kasi, ang aking rule lagi, ang presumption ko, regularity Oo. in the of transaction. So, sa tingin ko naman, nagkaroon ng pag-aaral yan at nakuha ng MVP. Maganda rin na hawakan ng MVP Oo yan. naman. Diba? Kasi mas maganda ngayon ang pagpapatakbo. Alam natin, very professional ang patakbo ng MVP. Marami. Sa akin, talagang okay, welcome Oo, talaga yung pagkakapasok ng kung sakali man, MVP dyan. Ano? kung sakali man at si Boss MVP ang nakakuha niyan, talagang napakaganda sapagkat ang track record niyan mahusay. 'Di ba? Ang tinatanong lang nga nung iba, 'di ba, kung meron daw ibang nakasali doon sa paano ba nangyari pagkatapos ng takeover ng BCDA. Yun lang hindi nila maintindihan. 'Di ba? Sa akin naman, 'di ba, sabi ko nga, kung yun ng ballpen at papel, lapis, 'di ba, bibili ka sa gobyerno. 'Di ba? Kailangan magpakuha ka muna. Ano bang tawag doon? Kukuha ka ng 3 quote para makita yung, ano bang tawag doon? Shortlisting ba yun? O para lang makita kung saan pinakamura. Mas lalo na yung malalaking projects, di ba? Pero, tatanong po natin dun sa mga nakakaalam Pag sa sa infra ba, proyekto. ganun din ba? 3 din ang kinukuha na magbibiding. 3, minimum din 3 Oo, dapat minimum. magbibid sa infra. Minimum. Mga infra, patuyo ng tulay, Oo, overpass, minimum. control, Tsaka minimum 3. Tsaka bidding yun. Oh, ganun, Di ba? minimum, May publication. Di ba yung requirements ng procurement law? Yun. At bago lang po tayo magtapos, gusto ko lang pong puntuhan. Ito lang po kasi ano lang po kami, naalarma lang ako personally, ano. Sapagkat may report po na maaring mawalan po ang gobyerno ng 42 bilyon. 42 billion Nalaki yan, na halaga ng excise taxes, ano. Sa baka mas malaki pa sa darating na taon ng 2025. Bakit? Yung 42 billion po na yan, pag inihambing niyo po yan doon sa gastusin po para sa ating mga infrastruktura at sa eskwelahan, ilang daang libo po na mga proyekto ang kaya pong Ba, ang laki niyan. mapagawa ng 42 Malaki yan. billion pesos. Ito ang problema nito. Nag-ugat ito kasi, ewan ko kung BAR to nagtatanong lang naman tayo, pero nagtaas noong excise tax ng sigarilyo ang BAR mula noong 2021
hanggang 2024 na dati ay 50 pesos at ngayon ay 64 pesos na po yung buwis. Buwis na po sa bawat pakete ng sigarilyo. Alam mo, ito yung sinasabi natin parang ibe. Pagdating kasi sa mga buwis, meron talaga dyan na most efficient yung tax mo. At lang lumalabas sa pag-aaral, ang pinaka-efficient na tax lamang na excise tax para sa sigarilyo ay hanggang 50 pesos. Kasi sa 50 pesos na buwis sa bawat pakete, doon lang napalabas na tama ang nakoleksyon na tax. Sabihin, may bumibili pa rin ng sigarilyo, nakakakolekta ng buwis, at yung buwis na yun nagagamit ng gobyerno. Pero ang nangyari ngayon, ito nakakatawa. Nagtaas ng buwis, naging 64 pesos na per pack, nabawasan ang bumibili ng sigarilyo, pero tumaas ang naninigarilyo. Di ba? So ano ibig sabihin po nun? Dumami po ngayon ang smuggle. Yun naman ang kapalit. Sabi ko nga, kapag nagtataas ka masyado ng buwis, hindi mo nakikita na mas nawawala ng gobyerno kasi imbis na dito gawin, dito magbayad ng buwis, ang nangyayari, sa sobrang taas na ng buwis, napaka-profitable na mag-smuggle ka na lang ng sigarilyo. Ayan na nangyari ho ngayon. Ang dami na pong smuggling, lumipat na po sa smuggling, yung mga tao, pati sa vape. Nag-vape na lang. Kaya yung vape naman ang pinupukpok nila. Pero ganun din po yan. Sa vape, sa DTI, yung parang Wala, ganun pa rin. Mukhang isa pa lang din ang tinititigan yata ng DTI at ayaw pa rin palpasin yung iba. ng DTI ngayon. Ano ba to? Sino ba to? Rocky. Ay, may-ari ng kamiseta. Oo, Secretary Rocky. Oo. Pero parang hindi ko alam kung pang-industriya to o pang-industriya lang niya to. Hindi ko alam eh. Baka naman, kasi na-confirm yan. So permanent siya, hindi siya OIC. Oo. Sana naman, Secretary Roque, tingnan ninyo yung sa vape. Di ba, marami ring nagre-reklamo dyan eh. Di ba, parang meron silang isang policy na favored one soul. Hindi ko alam kung totoo yan. Nangyari, na-monopolyo na. na-monopolyo. Yung supply ng vape dito sa Pilipinas. Huwag naman. Sana naman eh, kung merong gusto nyo Tingnan lang magpa-vape. mo ninyo. Baka lang Tingnan naman. lang naman. Nasabi lang naman namin dito. Di ba? Kasi kamukha din ito ng excise tax sa sa sigarilyo, no? Na ang iba gusto kasi na taasan ng gusto. Pero at tandaan niyo po, yung batas na ginawa dito, pagbalanse po yan eh. Pagbalanse ng pagbebenta ng sigarilyo, at the same time, pagkita ng gobyerno doon sa mga buwis galing po sa paninigarilyo. Nangyari po ngayon, tinaas nga yung buwis sa sigarilyo, hindi man nabawasan yung naninigarilyo, dumami pa. Tapos wala na pa ng buwis, dumami pa ang smuggling ng sigarilyo. So, alam niyo kung minsan pag-aralan lang ho yung mga paglalagay ng buwis eh. Alam mo, pinag-aaralan namin yun eh. Kahit dati na doon sa taxation class, Ang dalawa po kasi ang ang purpose po ng taxation eh. Lalo po diyan sa ganyan eh, di ba? Ang pag-tax po, it also has both a police, a regulatory function, at same time revenue function. Basta kung kailangan nyo ng mga konting seminar, magpa-seminar ho kayo Atty. Dulay. Kaya wag niyo na ako pa seminar dahil ko ng trabaho. Pao, meron ka pa dyan, bate. Mayroon pa tayo ilang minuto. Bati na lang, bati, parang bao, bati tayo, Oy, sabi niya hindi ko na sa bati, sabi niya, agree daw yung ating boss. Tama, Skyway na tayo sa EDSA. Mag-Skyway na daw tayo sa EDSA. Para pwede bang dahil sobrang sobrang traffic na. Kakamakito na tayo dito. Ayon sa atin naman basahin natin, yung mga nandun naman, sumasama sa atin sa ating Facebook Live. At salamat po sa inyong pagsama sa amin sa aming Facebook Live sapagkat nakikinig Ito po sabi ni dito Charlie sa atin. London, sabi niya, talagang marami yung smuggled cigarettes ngayon. Pero ako, bumabati lang sapagkat kararating natin, na binabati ko si Immigration Commissioner Joel Biado. Ang laki ng pagkakaiba, marked improvement, 'di ba, doon sa galaw at yung bilis ng pagkilos ng mga immigration officers diyan sa NAIA. 'Di ba? Kung dati napakahaba, ngayon dahil kahit napakarami ng kasabay kong dumating, napakabilis po Galing ka ba? Bakit lang ba dumating?
Isang araw. Saan nga ba galing? Napaka, Saan ka galing? Bicol. Bicol, okay. Ayos ha. Ayos ha. Binabati natin, ha? Alam na! Immigration Commissioner Joel Biado, keep up the good work. Ha? Nakita ko, nandun pa sa takilya eh. Siya mismo ang tumitipan nung passport. Eh, Ba? ha? Very humble din tong si Immigration Commissioner. No? Oh, ito, batiin lang natin mga nakikinig sa Facebook Live, Mary Ken Rabe, si Saturnino Laoay Senior, si Cheng Mariano, good morning, ano ko po, konting kita sa GCash, nawalan pa po 18,000. Hindi Naku. po namin alam kung saan kayo lalapit. Sa BSP po. BSP. Ito kayo lumapit. Kung hindi ko kayo Oo. papansinin ng BSP, yung po ang inyong mga reklamo, ipadalahuan ninyo doon sa Camp Crame, sa opisina po ng IAS. Diba? Doon Alin po yun? kay Inspector General Dodo Gulay. Yung nagre-reklamo. Wala, Hindi daw sila pinapansin ng BSP. Sabi ko sa iyo ipadala Ay, at lalong- siguradong aaksyonan. Ay, walang ani ha? doon. Pang ano lang Kita ho nyo kami, naman, PNP pulis lang. na mga pulis. Winnie Diaz, good morning po. Si Maria Victoria Cruz, good morning. Si Cheng Mariano, si Romulo Resende, watching from Dasmariñas. Si Ramon M. Policarpio, opo, kahit po ang mga seniors, wala pong ligtas sa bangko pagbayad ng... Oo nga, no? Nakakita nyo na. Pag may edad na, no? Wala, sisingil pa rin, no? O si Regina Marie. Gina. Thank you for the greetings. Morning, London morning. Charlie, talagang maraming smuggle siya. Totoo yan. Kasi sobrang taas na nga ng tax eh. Pag sinarasan mo yung tax, maggagawa ng paraan yan. Lalo dumadami pa yung kumikita dyan na illegal. Kasi nga nag-i-smuggle eh. Oh. Tapos yung vape. Naku, Bago problema tayo magtapos, tayo po bumabati kay Uncle Tom, ha? Kay Mana Bedet. Di ba, Mana Bedet, magpagaling po kayo. Alam ko may konti kayong karamdaman. Jojo Lim, magandang umaga din. Lagaan mo maigi mama mo at si Uncle Tom. Baka masunog yung iniihaw ng manok. Uncle Tom, ingat ha. pa. Babatiin ko lang ang bagong promote na Regional Director ng Police Regional Office 3, ang aming dating PIO, Public Information Officer, Sino si yan? Geraldine Pajardo. Ganun ba? Congratulations at napaka-hitik at Colonel biyaya- Attorney Jean Pajardo? Biyaya yung regional. Oo, ha? Good luck and of course... Tsaka walang kwan dyan. Walang nagsusugal dyan dun sa region na yan. wala sa Region 3. Oo. Wala. Diba? Wala dyan. Oo. Kwan dyan, talaga. Kaya, ay, ano na. Gambling free. Ano? Gambling free. Gambling free. Oo, Gambling free yan. Pao, meron ka pa? Gusto batiin? Wala na, okay na. Diba ako, bago tayo magtapos, sana lang itong 2025, itong mga darating pang panahon, sana naman PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Diba, sana'y magbago ka na, ayusin mo, diba, magkaroon ka ng konting puso para dun sa mga nahihirapang mga pasyente ng PhilHealth na hindi makapasok sa mga ospital sapagkat kulang ang bayad ng PhilHealth sa mga doktor at ospital. Kawawa po ang mga tao. Mr. President, kung meron po kayong magaling na appointment, ang sigurado po ako, hindi po ang isang ito. Diba? Kaya kung meron kayong pwedeng ipalit, palitan nyo na po ito. Bigat. Si Emmanuel Ledesma. On that note, magpapaalam na po tayo. Baka kung ano pa masabi ko rito. Hindi lang, alam mo ba yung balita? O ano? Meron nagkakagulo ngayon. Saan? Doon sa SOCMED kasi yung ex-girlfriend parang Hindi. dati mag-usapan sa susunod. Basta ako, susunod na. Sa susunod. Ang sinasabi ko lang, di ba? Kasi nag-post kasi yung Hindi ex-girlfriend, isa sa magaling na appointment itong si Ledesma. Kaya kung po pwede pong palitan na to, Mr. President, palitan na nyo ito. Diba? Bigat. Yun lang po, isang pakiusap dahil Ako chismis. milyong Pilipino po ang nahihirapan dahil ho sa kapabayaan nitong si Ledesma. Di ba? Meron pa sana akong isa pero wala na tayong panahon eh. Diba? Next week na po yung isang yun. Ha? Paalam na tayo, parin Pao. Reserve mo muna. Reserve. Ako po si Paolo Capino. Happy weekend po sa inyong lahat. Ako naman po si Attorney Dodo Dulay. Salamat po sa inyo magsama sa amin sa Executive Session. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Sa ngalan naman po ng ating mga partner, Justice Secretary Boying Rimulya na medyo nawalan lang po ng boses. Senador JB Ejercito na ngayon po ay nag-iikot dun sa kanyang mototurismo. Binibisita yung mga tourism spots dito sa Pilipinas. Tourism spots lang ba? Iba, kasama na doon yung ibang spot. At syempre, yung ating pong kaibigan na nilalamig po sa London, di ba, Ambassador Teddy Boy Locsin. Miss tayo niyan. Oo, paring Jonat, di ba, na ngayon ay nananalangin. Sana ay mailabas mo yung mga Sumanalo. gusto mong ilabas.
Diba? Mula sa bayan po ng Parañaque, ako po si Ed Davier. Bumabati po sa inyo na maraming salamat sa pakikinig sa executive session. This executive session is adjourned. Salamat po. Facebook, thank you.